Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, welcome back po dito sa Bono Magos PH YouTube channel, kung saan dinadala ko sa inyo ang mga gabay mula sa tarot at mga spirit guides. Ayan, para sa episode na ito, Aries, gagamitin natin ang 10 card love spread na nakafocus sa iyong relasyon, koneksyon at potential partner. Okay, so ang layout na ito ay tutulong para masilip natin ang kasalukuyang energy ng connection mo, ang feelings ng person mo mula sa surface hanggang sa kanyang tunay na nararamdaman deep inside. Okay, so malalaman din natin kung ano ang intention niya, mga susunod na hakbang na gagawin niya or actions, at kung paano kanya titingnan bilang partner. Kung kumbaga, how does this person view you? Parang ganun. Okay. Kasama rin dito ang posibilidad ng third party energy kung meron mga blockages o hadlang na pumipigil sa inyong relasyon, at syempre, ang mahalagang spiritual guidance mula sa tarot at spirit guides. So sa huli, in the end, makikita rin natin ang potential outcome kung saan patungo ang iyong love connection. So Aries, kung handa ka na, ayan, samahan mo ako at alamin natin kung ano ang mga pahiwatig ng cards para sa iyong puso at pag-ibig. So, ayan. Now, Aries, paalala lang po, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, at sa mga ibang zodiac signs na nanonood, course watchers, paalala lang po na lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Aries, at iwan yung hindi. Alright, let's start. First card, Aries, you have the Ace of Pentacles. You have the Five of Pentacles. You have the Ace of Cups. Page of Swords. Eight of Swords. Ang daming swords. Okay. 6, you have the Empress. Okay, you have the King of Cups. You have the Magician. Queen of Swords. And then last, you have the Hangman. Alright, Aries, umpisa na natin. Okay, umpisahan natin sa current energy ng connection mo. Aries, you have the Ace of Ace of Pentacles. So, sa kasalukuyan, Aries, ang energy ng connection mo ay nasa stage ng bagong simula. Ang Ace of Pentacles ay hindi lang basta simbolo ng bagong relasyon, kundi simbolo rin ng isang matibay na oportunidad na grounded at may direksyon. Kung iisipin mo, ito ay parang pagtatanim ng binhi sa lupa. Nasa iyo kung paano mo ito alagaan, diligan at bigyan ng araw upang lumago. So, maaring may bagong tao na paparating o nandyan na, okay, na nagbibigay sa iyo ng sense of hope na pwede itong maging seryosong relasyon. Kung ikaw naman ay nasa relasyon na, ito ay pahiwatig na may bagong yugto kayong papasukin. Tulad ng mas matibay na commitment, usapan tungkol sa future, o baka naman pag-level up ito ng connection nyo. So, ngunit kailangan mong tandaan, Aries, ang Ace of Pentacles ay umpisa pa lamang. So, ang energy nito ay hindi agad-agad nagiging puno na nagbibigay ng bunga. Kailangan nito ng pasensya,
consistency at mutual effort para maging long-term foundation. So madaling salita, Aries, ang koneksyon nyo ngayon ay nasa napakagandang punto kung saan may potensyal itong tumagal at maging seryoso. Pero nakasalalay pa rin sa inyong dalawa kung paano ninyo ito aalagaan. Now, ano naman ang feelings ng person mo in the surface? You have the Five of Pentacles. So, sa panlabas, Aries, nakikita natin na ang person mo ay nasa energy ng Five of Pentacles. Isang card ng kakulangan, insecurities, at pakiramdam ng pagiging iwan o hindi sapat. Okay? So, maaring siya ay nagpapakita ng kawalan ng effort sa ngayon o baka pakiramdam mo minsan ay lumalayo siya o hindi niya ibinibigay ang buong atensyon na inaasahan mo. Ang surface energy niya ay parang sinasabi, hindi ako sigurado kung karapat-dapat ako. Pwede ring may mga struggles siya sa buhay ngayon tulad ng finances, siguro may personal issues siyang kinakaharap sa ngayon or maybe related sa family. No, burden siya sa family, something na nagiging dahilan para magmukha siyang distant ngayon. Pero ito ay hindi ibig sabihin na wala siyang nararamdaman. Kung natatakot siya na baka hindi niya kayanin o baka hindi siya sapat para sa'yo. Minsan, ang taong ito ay parang sinasadya pang umiwas kasi feeling niya ay hindi siya on the same level as you. Aries, ito ay nakakaapekto sa kung paano niya ipinapakita ang pagmamahal sa surface. Andun yung kulang, malamig, and uncertain. Pero ito ay surface lamang. Kasi titignan natin dito ang true feelings ng person mo. You have the Ace of Cups. Ito yung true feelings ng person mo deep inside. Okay, kung titignan natin ang kaibturan ng puso niya, ang Ace of Cups ay nagsasabi ng napakalalim at purong pagmamahal. So deep inside, ikaw ang inspirasyon niya at nararamdaman niya ang overflow ng emotions. Gusto niyang ibigay ang puso niya sa iyo, ngunit hindi niya ito kayang ipakita ng buo dahil nga sa mga insecurities na dala ng Five of Pentacles kanina, right? Ang Ace of Cups ay parang fountain ng pag-ibig, umaapaw, malinis, at sincere. Ang taong ito, Aries, kahit pa nagmumukha siyang malamig o kulang sa effort, sa loob-loob niya ay puno siya ng pagmamahal para sa iyo. Could be a water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, doesn't have to be. It could also be with the Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan. Ano ba mga signs dito? Page of Swords, Aquarius, Gemini, Libra. King of Cups, strong water signs and air signs. Strong water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Strong Pisces with the Hangman. Actually, ang wala dito, fire signs. But doesn't have to be. Just because wala dito, pwede ring fire signs. Okay, so, ayan. So, again maaring natatakot siya maging vulnerable. Alright? Pero walang duda, ikaw ay may special place sa puso niya. Kung may tanong ka kung mahal ka ba niya, talaga ang sagot ng Ace of Cups ay isang matunog na oo. Okay. Now, ano naman ang intention ng person mo? You have the Page of Swords. Ang intention ng taong ito ay nasa energy ng Page of Swords. Aries, ibig sabihin, curious siya. Gusto kanyang makilala pa ng mas malalim at patuloy kanyang inoobserbahan sa ngayon. Maaaring hindi pa siya ready sa solid plans, hindi pa siya nagde-decide ng full-blown action. But one thing is clear, interesado siya sa iyo. So, Page of Swords energy ay parang batang nag-aaral, no? Pinagmamasdan kanya, sinusuri kanya, at gusto niyang malaman kung paano kanya mahahawakan at mapapahalagahan sa tamang paraan. Wow! Pwede rin siya yung tipong nagtatago sa likod ng social media, nagbabantay o nagche-check kung paano ka. Okay, paano ka na, nagche-check siya kung ano ginagawa mo, nagche-check siya sa'yo, ayan, chine-check ka.
kahit hindi niya tuwirang ipinapakita sa iyo, right? Ngunit dahil page pa lamang siya, immature pa ang approach niya. Nandito yung intention, pero kulang pa siya sa confidence at solid action plan sa ngayon. Okay. Ngayon naman, ano naman ang action na gagawin? You have the Eight of Swords. No, dito pumapasok yung conflict eh. Ang Eight of Swords ay card ng restriction, takot, pagiging trap sa sariling pag-iisip. So, kahit gusto niyang kumilos, nahihirapan siyang gawin ito dahil nakakulong siya sa sarili niyang doubts. So, pwede siyang natatakot sa rejection, natatakot na baka hindi mag-workout, o baka iniisip niyang hindi siya karapat-dapat. Minsan, ang ganitong energy ay nagiging dahilan ng pagiging passive o hindi pagkikilos. So, I'm so sorry. Oh my God. Yung aso ko sa ilalim. Bigla na lang tumayo at tumakbo. So, ayan. Minsan, ang ganitong energy, again, Aries, ay nagiging dahilan ng pagiging passive o hindi pagkilos. Kaya, kahit may pagmamahal siya, again, with the Ace of Cups energy na nakita natin kanina, hindi niya agad maipapakita sa action level. Okay, ang action na gagawin niya ay mabagal sa ngayon. Hesitant siya sa ngayon at puno ng self-doubt. So, Aries, ito ang dahilan kung bakit parang may delay sa pagitan ninyo. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil natatakot siya. Okay? Now, I know naman, number 6. Ikaw sa mata ng person mo. The Empress! Wow! So, ngayon, pagdating sa kung paano kanya nakikita, napakaganda, Aries. The Empress. Aries, sa paningin niya, ikaw ang embodiment ng ideal partner. Whether lalaki ka man o babae, ha? It doesn't matter. Just because Empress ang lumabas, hindi ibig sabihin dito pwedeng ma-apply sa mga kalalakihan. So, ito yon. Kasi ang mga lalaki pwedeng maging nurturing. Okay? So, kumbaga, ikaw yung embodiment ng ideal partner. Nurturing, loving, abundant, at worthy of commitment. Again, whether lalaki ka o babae, ikaw ang nakikita niyang pwedeng maging ina o ama ng kanyang mga anak. Ikaw yung nakikita niyang life partner at taong makakapagbigay sa kanya ng inspirasyon at kaligayahan. Ang Empress ay hindi lamang tungkol sa physical beauty, kundi sa kabuang aura mo, yung vibes mo na nakaka-attract at nagbibigay ng warmth. So, sa madaling salita, sa mata niya, ikaw ang the one. Ikaw si the one. Wow. Okay, Aries, punta tayo sa third party. Kung meron na. Now, third party, sa makaresonate lang po, you have the King of Cups. So, sa third party, I would say siguro lang, sa makakaresonate lang po. Siguro, Aries, meron dito mga pumapasok na ibang tao, possibly a water sign, King, Cancer, Pisces, Scorpio. Pagdating sa third party, ang King of Cups ay nagsasabi na pwedeng may emotional influence mula sa isang tao o sitwasyon. Again, could be a water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Hindi laging lover ang third party. Pwede itong family member, isang taong respected niya o emotional baggage mula sa past. Kung may ibang tao man, ito ay isang taong emotionally manipulative o controlling. Pero kung wala naman, ito ay simbolo ng struggle niya sa sariling emotional na maturity. Minsan hindi niya alam paano niya i-handle ang nararamdaman niya, kaya nagiging pabago-bago ang kilos niya sa ngayon. Okay? So, punta tayo sa blockages. Ano yung humahadlang? You have the Magician. So, ang pangunahing blockage dito ay nasa manifestation. Okay? Ang Magician ay nagsasabi na nasa kanya na lahat ng tools. Pero hindi niya ito nagagamit ng maayos. Ibig sabihin, may kakayahan siyang ipakita ang pagmamahal niya, pero kulang siya ng tiwala sa sarili para gawin ito. And minsan din, ang Magician ay energy ng illusions. Baka may maling paniniwala siya. May yung overthinking o fear na nagiging dahilan para hindi mag-manifest ang connection. So, Aries, ito ay parang sinasabi ng universe, kaya niya, nandiyan ang pagmamahal, pero hindi pa niya alam kung paano ipakita ng buo. Okay, so ano yung payo, mensahe ng tarot? You have the Queen of Swords. Ang gabay para sa iyo, Aries, ay maging malinaw, objective, at matatag.
Ang Queen of Swords ay nagsasabi na hindi sapat ang emosyon lamang, kailangan din ng utak, logic at boundaries. So kung may mga bagay na malabo, kausapin siya. Kung may confusion, ilinawin ito. Kung may mga illusions, huwag kang magpadala. Ikaw ay dapat maging matalino at practical sa connection na ito. Hindi ibig sabihin na hindi ka dapat magmahal, kundi dapat mong siguraduhin na malinaw sa iyo ang katotohanan at hindi ka nadadala lang sa fantasy. Na anong potential na outcome? You have the Hangman. So sa huli, ang outcome ng connection niyo ay nasa energy ng Hangman. Isang pause, delay, or waiting period. Hindi ito ibig sabihin ng pagtatapos, kundi panahon ng enlightenment at pagbabago ng perspective. So, maaring mararamdaman mo na parang stuck kayo ngayon. Pero ito ay pagkakataon para magbago ng pananaw at matutunan kung ano ang dapat isakripisyo para sa growth ng connection ninyo. Kung pareho kayong willing maghintay at mag-grow, ang outcome ay enlightenment at mas malalim na understanding sa isa't isa. Ayan. So, Aries, ang connection na ito ay puno ng potensyal at pagmamahal. May bagong simula with the Ace of Pentacles, tunay na damdamin with the Ace of Cups, at isang napakagandang pananaw niya sa iyo bilang the Empress. Ideal partner ang tingin niya sa iyo. Ngunit may mga insecurities siya with the Five of Pentacles, and then takot with the Eight of Swords, at may blockages, no, with the Magician, na pumipigil sa kanya na ipakita ng buo ang nararamdaman niya. Now, may mga emotional influences din, Aries, with the King of Cups na nakakaapekto sa kanya ngayon, no? At kailangan mong tandaan ang guidance ng Queen of Swords, maging malinaw, matalino, at huwag magpadalas lang sa emosyon. So, ang future ng relasyon ay hindi agad-agad, okay? With the Hangman na nagsasabi na kailangan ng patience. Again, kailangan ng patience with the Hangman. Siguro kailangan din ng sacrifice at bagong perspective bago kayo makagalaw moving forward sa inyong relasyon. Pero kung willing kayong pareho, may enlightenment na darating at magdadala ng mas matibay na connection. So, Aries, napakaganda at napakalalim ng mensahe ng cards para sa iyo ngayon. Pinapakita nito na may taong tunay nagmamahal sa iyo mula sa kaibturan ng kanyang puso. Ngunit siya rin ay puno ng takot, insecurities at doubts na pumipigil sa kanya na magpakita ng buo. So, nakikita kanya bilang empress, right? Isang empress. Again, whether lalaki ka man o babae, isang tao na sobrang niyang hinahangaan at nakikita bilang the one. Ngunit Aries, kailangan mo ring tandaan na ang love connection ay hindi lang laging mabilis at madali. Minsan tulad ng ipinakita ng the Hangman, may panahon ng paghihintay, pag-unawa at sakripisyo. Ito ay hindi rejection, kundi preparation, isang pagkakataon para pareho kayong mag-grow, matuto at makita ang relasyon sa mas mataas na level. Ang mensahe ng Queen of Swords ay gabay para sa iyo. Maging matatag, malinaw at huwag magpadala lamang sa emosyon. Mahalin mo ng buo pero mahalin mo rin ang sarili mo. Panatilihin ang dignidad, wisdom at clarity sa bawat hakbang. No, kung ikaw ay nakaka-resonate dito, Aries, ibig sabihin ay may mensaheng ipinapadala ang universe sa iyo. Na ang koneksyon na ito ay may halaga, pero nasa tamang panahon at tamang pagkakataon ito para magbago ito, magbubunga. So maraming salamat sa panonood ng inyong love reading dito sa Bono Magos PH, Bono Magos PH. Kung nagustuhan mo ito, Aries, ayan, huwag kalimutan mag-like, mag-comment ng iyong nararamdaman sa comment section sa baba, at mag-subscribe para lagi ang updated sa mga bagong readings. Okay, tandaan, Aries, ang pag-ibig ay isang journey, at sa journey na ito, hindi ka nag-iisa. Ayan, so, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Huwag muna kayong umalis, mga madam at sir. Okay, sa mga iba pang zodiacs na nanonood, may announcement po ako. Ayan. Sa mga gusto pong magpabook ng private tarot reading, ayan, hanapin nyo lang po ang Facebook page ko. Okay, makikita nyo dito sa my screen. Facebook page, Bono Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta.
Okay, 1,000 pesos po, and it doesn't matter kung nasa ibang bansa kayo kasi ito ay online based lamang. So, ang kailangan ko lang ay mag-submit lang po kayo ng 10 katanungan, mga 10 ipapahula nyo sa akin, at makaka-receive lang kayo ng isang short video clip para sa mga barahang lalabas. Wala pong Zoom calling, video calling, voice chat, or anything. Pero makaka-receive kayo, of course, ng result. Yung result is isang short video clip para sa mga barahang lumabas, para transparent tayo, no? Para hindi nyo isipin na baka gawa-gawa lang yan. Ka-etos lang. So, malalaman nyo kasi makikita dun sa video ko ano yung mga barahang lumabas. And then, makaka-receive kayo ng another written format na message. Long message. Okay? Mahaba. Doon yung makikita yung mga sagot kung bakit yun ang sagot sa mga pinapahula nyo from 1 to 10. May kasamang guidance, may kasamang payo, at anything more na kailangan yung malaman. Based yun sa mga ipapahula nyo, ha. Okay, 1 to 10 lang. Okay, so, yan. Kung gusto nyo magpabook, again, magpunta lang kayo sa Facebook. Hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified ni Meta. So, ang lead time po is within 3 days up to 5 days. Depende po kung ilan ang nakaschedule sa araw na yan. So, payment first policy po tayo. Para makapag-book kayo ng schedule, magbayad muna kayo ng 1,000 pesos. So, for more inquiries, more information, i-message nyo ako sa Facebook page po na Magos PH. Now, sa mga interested naman po sa aura reading, 1,000 pesos din po. Magkaiba po yon sa tarot reading. Sa aura reading naman po, if hindi lang aura ang malalaman mo doon, hindi lang kung anong kulay ng aura mo at anong ibig sabihin ng kulay na yon at ilan. Posible kasi sa aura reading, baka hindi lang iisa, baka 2 o 3 ang aura mo. So, explain doon. Hindi lang yun ang lalabas sa aura. Sa aura reading din po, malalaman natin kung ano yung mga balakid mo if ever meron. If ever meron kang balakid, ano yung mga yun? Okay? Baka yun ang mga dahilan. Yun talaga ang dahilan. Lalo na kung nagtataka ka kung bakit hindi ka umuusad, hindi ka sinuswerte, feeling mo lagi kang minamalas. Okay, makikita po sa aura reading kung ano yung mga balakid. Plus, dahil nakita na natin kung ano yung mga balakid mo, bibigyan pa kita sa aura reading ng mga crystal recommended crystals na pwede nyong bilhin sa akin or pwede rin sa iba o baka meron na kayo. Crystals na pwede nyong bilhin as bracelet, necklace, or tower points, or kahit geode man lang, o kahit simpleng bato na pwede nyong hawak-hawakan. Any kind of stones. Okay? So, malalaman doon. May 3, may 4. Depende kung anong ilan ang kailangan mo. Lalabas sa aura reading. Plus, aside from that, bibigyan pa kita ng ritual na dapat mong gawin or dapat mong ipagawa para matanggal yung balakid na na-mention doon sa aura reading mo. So, di ba, sulit-sulit. Sulit na sulit. So, 1,000 pesos, baka yan na ang kasagutan sa mga lagi niyong tanong na bakit hindi ako muusad, bakit hindi ako successful, bakit minamalas ako sa love. Sa love life, pwede niyo i-apply sa love life, sa career, sa trabaho, negosyo, ayan, lahat na. At yung kulam naman, very rare po, lalabas sa aura reading. Case-to-case basis. Depende po yan kung gaano katindi. Malalaman din doon kung may nag-i-evil eye sa'yo. So, sa gustong magpabook, again, same po, sa ruling sa tarot reading. Magpabook kayo, magbayad po kayo para sa schedule or magpabook. Within 3 to 5 days din po ang lead time or matatanggap nyo ang result. Okay? Kung private tarot and aura reading ang ibubook din nyo, depende po sa schedule. Pwedeng isabay lahat. Pwede magsabay ang result o pwedeng mauna yung isa and then susunod. Depende talaga sa schedule ko po kung ilan ang nakabook. Okay? Now, sa Akashic Records naman po, magkaiba ang price. Meron kasi kayong pagpipilian doon. Kaya mag-inquire kayo sa Facebook page. Now, sa Akashic Records naman, sa Akashic Records, hindi lang past lives ang malalaman mo doon. Kung anong naging past lives mo. Kung ilan ang naging past lives mo, ilang past lives ang pinagdaanan mo.
bago ka dumating dito ngayon sa current life mo ngayon sa taong ito. And then, especially if you're a black sheep of the family, feeling mo lang if ever feeling parang or may nagsabi na sa'yo, o narinig mo na, may nagsabi sa'yo na black sheep ka ng family. Sa Akashic Record, malalaman din doon. May connection doon. Kasi ang mga black sheep of the family kasi, iba yung kapalaran nila sa mga kapatid nila. Sila yung parang outsider sa family. Sila yung hindi naiintindihan ng community or sila yung walang nakakaintindi sa kanila. Malalaman sa Akashic Record, maybe you're special soul ka And then sa Akashic Records, if interesado kayong malaman kung may mga spiritual gifts kayo, like kagaya ko, pagtataro, healer, shaman, o baka kagaya ka ni Madam Alec Baldwin na nagpipredict through visions, no, sa mga nakikita niya. Malay mo, kung curious kayo of merong kanyan, malalaman sa Akashic Records. Plus, pwede nating i-activate. Pwede nating ma-activate. Okay, sa Akashic Records. For more inquiries, kasi titignan doon kung anong tier ang pipiliin nyo. Kasi iba-iba ang bayad sa Akashic Records. So again, for more inquiries, for more information, mag-message lang kayo. Mag-inquire kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. Now, sa mga gusto naman pong magpa-ritual, sa ritual po, kung ano yung gusto nyong iparitual, libre na kapag bibili kayo ng item. Okay? Now, sa ritual naman, kung wala kayong alam na ritual, like for example, hindi nyo alam, kasi may mga ritual kasi na very popular na around sa atin, like ancestral healing, generational curse, cord cutting, mga ganyan, mga ritual, or full moon ritual, abundance ritual. Kung alam nyo na yan, pwede nyo iparitual sa akin. Kung hindi nyo alam kung anong ipaparitual nyo, let me know your story, let me know your problem, magkwento ka ng sitwasyon mo para ma-assist po kita ng mabuti at malaman ko kung anong karapat-dapat na ritual ang para sa iyo, na para gawin para sa sitwasyon mo. Now, for every item, may libreng ritual. So, pag tatlo ang item na bibili nyo, automatic, you can avail 3 rituals of your choice. Okay? What else? Plus may distance Reiki pa. So, distance Reiki naman kalusugan lang. Okay. Now, sa mga gustong bibili, sad to say, mga taga-ibang bansa, wala po akong direct international shipping sa ngayon. Pero ang maisasuggest ko kung talagang gusto nyong maka-avail ng libreng ritual at then gusto nyo ring bumili ng item, libre na kasi ang ritual, sulit na yon. So, ang maisasuggest ko is ipadala natin muna dito sa kamag-anak ninyo. Dito natin ipaship kasi dito sa Pilipinas, nationwide ang shipping ko. So, kung may kamag-anak kayo dito, kapamilya, trusted friend, pwedeng sa kanila natin ipaship. And then, kayo na mag-usap kung paano nyo makuha yon. Papadala nyo ba niyan? O uuwi ba kayo? Or something like that. Kayo na mag-usap. Kayo na mag-deal. Okay? So, kausapin nyo ako sa Facebook page po na Magos. Now, sa mga curious naman po sa testimonials, feedbacks, ayan, sa mga pinaparitual na mga clients ko, hanapin nyo lang sa Facebook page ko. Mag-scroll down lang po kayo doon or hanapin nyo ang album sa Facebook page ko, yung Customers Testimonials, mga Customers Feedback Album. Makikita nyo doon, madami na doon. Okay, so ayan po. Now, sa mga gustong bumili ng mga product ko para makabil ng libreng ritual, wag muna kayong alis kay dito kasi may ipapakita po ako, kaya napaka-importante muna kayong alis, magbabalik po ako. And again, wag niyong kalimutang mag-take ng screenshots sa mga item na gusto yung bilhin para malaman natin kung ano yung gusto mong bilhin. So, ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. DTI and BIR registered po ako, kaya makaka-receive po kayo ng resibo, acknowledgement receipt, sales invoice. Pag nakabili kayo ng item, automatic matatanggap niyo yan upon delivery sa kasama ng item na in-order niyo. So, what else? I think that's it. For more inquiries, ayan, magtamagok po kayong mahiyang magtanong sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. And again, huwag niyong kalimutang mag-take ng screenshots sa mga item na gusto yung bilhin
para malaman natin kung ano yung gusto mong bilhin. So, ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. DTI and BIR registered po ako, kaya makaka-receive po kayo ng resibo, acknowledgement receipt, sales invoice. Pag nakabili kayo ng item, automatic matatanggap niyo yan upon delivery sa kasama ng item na in-order ninyo. So, what else? I think that's it. For more inquiries, ayan, magtamagok po kayong mahiyang magtanong sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. Alright, so sa mga naghahanap po ng mga power bangle rings, ayan, meron akong collection. I have carnelian for career and motivation. So, kung hinahanap mo ang bato na magbibigay ng apoy sa loob mo, para magtagumpay sa career at personal goals, si carnelian ang perfect na kapartner mo. So, isa itong stone of courage at motivation na parang personal coach na laging nag-uudyok sa iyo na kumilos. Kung ikaw ay madaling mawalan ng gana, tinatamad o nahihirapang magsimula ng bagong proyekto, si carnelian naman ay tutulong magbigay ng spark of energy para bumangon muli. Napakaganda nito sa mga taong nagtatrabaho sa creative fields, mga writers, artists, performers, content creators dahil binubuksan nito ang imahinasyon at creativity. Pinapalakas din nito ang self-confidence kung may presentation ka, interview o kailangang ipakita ang leadership skills mo sa trabaho, tutulungan ka nitong mag-shine. Sa career at negosyo, si carnelian ang magbibigay ng focus, determinasyon at winning spirit para maabot ang pangarap mo. Para itong apoy na hindi namamatay, laging nagbibigay ng init, inspirasyon at lakas ng loob para magpatuloy. Now, meron naman tayong green agate. Ayan. Kung makikita nyo sa kulay, parang blue, right? Pero in person, in actual, green po yan. Okay, resulta lang yan sa photo. Okay, so green agate for money and opportunity. Kung nais mo naman ay abundance at financial stability, dito ka kay green agate. Okay, ito ang tinatawag na stone of prosperity at growth dahil parang halaman na itinanim mo. Unti-unti pero sigurado ang pagbubunga. So, dinadala nito ang energy ng swerte at bagong oportunidad sa negosyo, trabaho at kahit anong investments. Kaya tumutulong ito para magkaroon ka ng wise decision making sa pera. Kaya mas nagiging maingat at matalino ka sa paghawak ng mga finances mo. Pinapakalma rin ito ang isipan mo para mas makapag-isip ka ng strategic plans at makapagdesisyon ng walang itakot o overthinking. Para sa mga negosyante, makakatulong itong maka-attract ng mas maraming customers at deals habang pinapanatili ang stability ng kinikita. So, si green agate ay parang financial guardian mo. Nagbibigay ng steady growth at proteksyon para sa long-term na kasaganaan. Napunta naman tayo kay black agate. Black agate for health and protection. So, kung hanap mo naman ay shield laban sa mga negativity at masamang energy, si black agate ang kakampi mo. Isa itong napaka-powerful na bato ng grounding at protection. Protection sa kahit na anong klase ng sakuna or danger. Kaya hindi ka madaling maapektuhan ng inggit, chismis, malas o kahit psychic attacks. Okay? Tumutulong din itong protektahan ka sa mga anong klase ng disgrasya. Okay, iwas sa anong klaseng sakuna. Pag madalas kang nagbiyahe, iwas disgrasya, iwas sakuna sa daan, sa road. Okay, so para itong energetic shield na laging nakapalibot sa iyo, nagbabantay at sumasalo ng negative vibes para hindi ka tamaan. Pinapalakas nito ang immune system at immune system mo at tumutulong sa katawan mo para makarecover mula sa stress at pagod. Kung ikaw ay madaling madrain emotionally at physically, si black agate ay magbibigay ng balanse at stability sa iyo. Maganda rin ito para sa meditation dahil nire-release nito ang mga blockages sa katawan at aura para makabalik ang healthy energy flow mo. So isipin mo ito na parang protective armor, no? Pinapanatiling malakas ang katawan, malinaw ang isipan at ligtas ang kaluluwa mo mula sa masasamang impluwensya. Napunta tayo sa golden agate. Last but not the least, si golden agate
for joy and success. So kung nais mo ng positivity at tagumpay sa buhay, si golden agate ang magdadala ng araw sa puso mo. So isa itong stone of happiness and success na nagpapalabas ng warm at joyful energy. Tinutulungan ka nitong makita ang magagandang bagay kahit nasa gitna ka ng problema. Kaya laging may hope at optimism. Pinapalakas nito ang self-worth at naglalabas ng natural charm. Okay? Kaya mas nagiging attractive ang iyong aura sa tao at sa mga opportunities. So dinadala nito ang energy ng victory at accomplishment. Kaya napakaganda para sa mga taong may goals sa business, career at relationships. Kapag suot mo ito, parang lagi kang may inner sunshine na nakakapagbigay ng motivation at good vibes hindi lang sa iyo kundi pati sa mga tao sa paligid mo. Si golden agate ay parang liwanag ng araw, nagbibigay ng kasayahan, good luck at tagumpay saan ka man dalhin ng tadhana. So again, carnelian for career, booster at motivation spark. Si green agate naman for money magnet at opportunity opener. Si black agate for health stabilizer at protection shield. Si golden agate for joy bringer at success attractor. So lahat ng apat na ito ay hindi lang palamuti, no? Kundi power rings na makakatulong i-transform ang bawat aspeto ng iyong buhay. Limited stocks only. Ayan. Kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala ang screenshot doon sa Facebook page ko, Bono Magos PH, yung my blue check, verified ni Meta, at sabihin nyo sa akin kung alin dyan ang kukunin mo at ilang piraso. Okay, kasama nito kapag bumili kayo, lahat ng items ay dadaan sa 38 steps of blessing ritual. Ang inclusions na kasama dito, kapag bumili ka ng kahit isa lang ring, meron kang isang free ritual of your choice sa kahit anong aspeto. Isa lang, okay? Like for example, isang item ang binili mo, isang ring, so isang ritual. Mamili ka na lang kung sa love pa yan, sa money, sa career, kahit saan man, ano mang gusto mong iparitual. May kasama ring free distance Reiki healing. Kung sino ang may sakit, may karamdaman, pwede nyo pong ipa-distance Reiki healing sa akin. Pero alam mo, disclaimer lang po ha, kung meron ka ng matitinding sakit na nararamdaman ninyo, magpakonsulta agad sa doktor. Okay? Lalo na kung talagang umiiyak na kayo sa sakit, talagang hindi nyo na makayanan, kailangan na po ng doktor. Okay? Ayan. Now, another is surprise freebie. Lahat ng bibili niyo makaka-receive kayo ng surprise freebie. So, ayan. Shops policy, no COD, wala pong cash on delivery dahil dadaan po sa mga ritual ang mga items niyo plus gagawin ang inyong ipinapa-request na ritual bago i-ship ang item nyo. Kailangan yung bayaran agad. Payment first policy po tayo. And then no refund, no exchange policy po tayo. No return, no exchange, no refund. So sa mga gusto pong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa akin sa Bono Magos PH Facebook page. Hanapin nyo po yung may blue check, verified na po ni Meta. Maraming salamat. Ayan, meron pa akong susunod nito. At sa mga naghahanap naman po ng mga high-end o very expensive, high-quality na mga jadeite, meron akong IC jadeite na gawa sa Laughing Buddha. Na curva, na kinerve sa Laughing Buddha. No? So this is 9,999. Yes. So far sa mga expensive high-end quality jewelry ko dito, no. So ang necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So ang pendant na gawa sa tunay na green IC jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So again, kasama nito ang S925 na gold-plated twisted necklace or yung ibang necklace na available, no, na cord. Basta S925 pa rin ang quality niya. So non-tarnish, non-fade. So mga spiritual na benefits, green IC jadeite, isa sa pinaka-powerful na prosperity stones, tumutulong sa wealth attraction, business growth,
pangkalahatang proteksyon mula sa malas, inggit at curses, emotional calm, may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, ayan, harmony at inner peace. Ang laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong proteksyon at manifestation power. So perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitual ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions pwede nyong ipahula at isang surprise freebie po. Sa gustong mag-order, pwede nyo itong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified na po ni Meta. Black tourmaline bracelet with lotus cinnabar charm. Ayan, perfect sa mga naghahanap ng proteksyon sa lahat ng mga psychic attacks like pangkukulam, inggit, nag-i-evil eye, gumagawa ng sumpa sa inyo, no? Maganda itong proteksyon laban sa mga black magic, mga masasamang ritual na balak gawin sa inyo, na may kasamang lotus cinnabar. So, ang black tourmaline ay isa sa pinaka makapangyarihang protection stones laban sa negative energy. Again, like kulam, inggit at bad vibes, para itong energetic shield na sumisip-sip at nagtatransform ng negative energy into positive energy. Ang lotus cinnabar charm naman ay simbolo ng spiritual awakening at paglilinis ng kalooban. Ang cinnabar naman ay kilala bilang stone of abundance na umaakit ng wealth, prosperity, abundance at success. Pinagsama, ito ay nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sabay-sabay. So ang mga benepisyo, matinding proteksyon laban sa mga psychic attacks at inggit, nagbibigay ng grounding at inner charm, umaakit ng swerte at kasaganaan sa negosyo at career, at nagbubukas ng daan para sa spiritual growth. Kasama ang 38 steps blessing ritual, isang distance Reiki healing, isang prayer ritual request, at isang freebie na surprise. So, sa mga taong lagi exposed sa mga toxic environment, nakakaranas ng matinding stress o gustong protektahan ng kanilang sarili laban sa mga masasamang tingin at malas habang ina-attract ang swerte at blessing sa buhay, para sa inyo to. Grab this opportunity. Limited stocks lang po, 10 lang. So, kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified na po ni Meta. For only 1,980, may mga kasamang inclusions.